Shalom sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Efeso 1:2. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang Sabbath School lesson. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang tiwaga ng Diyos ay nakitang napakalinaw. Ang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Panginoong Diyos, Ama namin, salamat po sa inyong ipinaalam kay Pablo ang hiwaga sa pamamagitan ng pahayag. Na buong linaw naman niyang binahagi sa amin sa kanyang liham sa mga taga-Efeso. Naway ang karunungan ng Diyos ay patuloy na mapasa amin sa pag-aaral nitong huling leksyon. Salamat po sa ngalan ng iyong anak. Amen. Nasa pang-14 at huling leksyon na tayo. At ang pamagat ay ang Efeso sa puso. Ating susing talata, Efeso 2:8 hanggang 10. Higit sa lahat, kunin ninyo ang kalasag ng panampalataya. Sa pamagitan nito ay maaapula ninyo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Tanggapin din ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng panampalataya. At ito'y hindi inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Muli ay 3 pagkakahati. Ang 6 na kapitulo ng Efeso ay hinati sa 3 grupo. Sa una, ang unang talata ay makikita natin ang pinagpala kay Kristo at tinubos para sa komunidad. Sa susunod na 2 kapitulo, 3 at 4, ay ang iglesia ng buhay na Diyos at ang pagkakaisa ng panampalataya. At sa huling 2, kapitulo 5 at 6, tagatanggap at tagabigay ng biyaya at nagsasagawa ng kapayapang army ng Diyos. Sa Efeso, hindi nakapokus si Pablo sa mga issue na lokal ang malasakit. Mababasa ang liham na parang ang pinatutungkulan ni Pablo ay mga manampalataya sa anumang dako at ang mga Kristiyano iglesia saan man naroon ng mga ito. Ang walang katapusang dating ng liham ay nagpapahintulot sa makapigil hiningang tanawin na iniaalok ni Pablo upang panghimasukan ng ating personal na daigdig at mga pag-iisip. Anong mahalagang katotohanan ang nakatago sa Efeso na dapat humubog sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya? Unang pagkakahati, Efeso 1 at 2, at ang unang kaisipan ay pinagpala kay Kristo. Ating talata, Efeso 1:2. Sumainyo naman ang biyaya at
Kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Tayo'y inilalagay sa lugar ng Efeso, Kapitulo 1, 2 hanggang 14, sa ating pinagpalang dako sa panukala ng kaligtasan. Sinasaklaw nito ang ganap na agwat ng kasaysayan ng kaligtasan mula sa nakaraang walang hanggan sa pamamagitan ng puno ng biyayang kilos ng Diyos kay Kristo hanggang sa hinaharap na walang hanggan, ang lawa. Mula sa walang hanggang nakaraan hanggang sa walang hanggang hinaharap. Sinasalamin ng katubusan ang kinuhang inisyatibo ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan, talatang 4, na ngayon isinasagawa sa ating mga buhay, talatang 7, 8, 13 at 14. Itong mga bagong paglalang na mga estetahiya ay lubusang magagampanan sa wakas ng panahon, talatang 9 at 10. Sa kasalukuyan, ang nakasentro kay Kristo na kaligtasan ay bahagi ng panukala ng Diyos para sa katubusan ng lahat ng bagay. Sa Efeso, Kapitulo 1, 15 hanggang 19, nagpapasalamat si Pablo sa Diyos samantalang nananalangin siya na ang mga manampalataya'y maranasan ang kaligtasang pinanukala ng Diyos para sa kanila. Pagkatapos ay itinuturo niya tayo sa kay taas sa bumangon, umakyat, dinakilang Kristo na naghahari sa bawat naiisip na kapangyarihan para sa lahat ng panahon. Si Kristo ay makapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng kapanahunan. Kalawang isipan, tinubos para sa komunidad. Efeso 2:19. Kaya nga, hindi na tayo mga dayuhan at banyaga, kundi tayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ang sabi ng ating ilustrasyon, tuwing nakadarama kang hindi minamahal, walang kwenta o walang kapanatagan, alalahanin mo kung kanino ka. Oo, ikaw at ako ay sa Diyos. Inilalarawan ng Efeso Kapitulo 2, 1 hanggang 10 ang kanilang nakaraan. Ang kanilang buhay ay pinangingibabawan ng kasalanan at ni Satanas, talatang 1 hanggang 3. Subalit ang Diyos, tinapatan niya itong karasang ito. Kaya nga, anong kanyang ginawa? Una, binuhay tayo kay Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo ay atin. Kalawa, binangon tayo kay Kristo. Ang pag-akyat ni Kristo ay atin. Ikatlo, sa langit, pinaupo niya tayo kasama si Kristo. Ang koronasyon ni Kristo ay atin. Talatang 4 hanggang 7. Hindi tayo mga miron lamang sa kosmikong nagbabagong mga pangyayari ng buhay ni Kristo. Kinukuha ng Diyos itong mga hindi pangkaraniwang kilos, hindi dahil sa anumang meritong nasa atin, kundi dahil sa kanyang biyaya. Talatang 8 at 9. At ninanais niya na ang mga manampalataya ay mamuhay sa pagkakaisa kay Jesus at ugaliin ang mabubuting gawa. Talatang 10. Kung ang Efeso 2, 1 hanggang 10 ay nagtuturo na tayo nabubuhay sa pagkakaisa kay Jesus, ang Efeso 2, 11 hanggang 12 naman ay nagtuturo na nabubuhay tayo sa
pagkakaisa sa ibang bilang bahagi ng kanyang iglesia. Ang kamatayan ni Jesus ay isang parehong papayong mga pakinabang sa Diyos, talatang 1 hanggang 10, at isang pahalang nagbibigkis ng ating relasyon sa iba, talatang 11 hanggang 22. Ginigiba ni Jesus ang naghahati sa mga hintil mula sa mga Hudyo, kabilang ang maling paggamit ng kautusan upang palawakin ang namamagitan, talatang 11 hanggang 18. Ano bang batas ito? Ano ba ang issue noon na dapat sundin na naghihiwalay, hindi tinatanggap ang mga hintil? Hindi ba ito ang batas ng pagtutuli? Nagtatayo rin si Jesus ng isang bagay, isang kamanghamanghang bagong templo na binuo ng mga manampalataya. Ang mga hintil, minsang hindi kasama sa pagsamba sa mga banal na dako ng templo. Naalala niyo yung lesson natin na mayroong mababang pader na naghihiwalay sa kanila sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ay sumali sa mga manampalatayang Hudyo sa pagiging isa. Tayo rin ay magiging bahagi ng Iglesia ng Diyos, isang banal na templo sa Panginoon, talatang 19 hanggang 22. Ikalawang pagkakahati, 2 kapitulo, Efeso 3 at 4. Unang kaisipan, Iglesia ng buhay na Diyos, talatang 19 ng kapitulo 3. At upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Efeso 3:19. Sabi ng ating ilustrasyon, ikaw ay minamahal ng hindi masusuka. Nagpapasimula sa Pablo sa isang ulat ng kanyang mga panalangin para sa mga manampalataya sa Efeso, talatang 1. Ngunit pinutol niya upang pag-usapan ang paglikha ng Diyos sa Iglesia, talatang 2 hanggang 13. At pagkatapos ay kinumpleto ang kanyang ulat ng panalangin, talatang 14 hanggang 21. Sa panahong iyon, nakarating tayo sa pagkaunawa ng mahalagang bagay tungkol sa panukala o hiwaga ng Diyos. Sa walang hanggan, inisip ng Diyos ang hiwaga o ang mga panukala, talatang 3 hanggang 5 at 9 at 11. Hindi biglang naisip o pinag-isipan dahil merong bumangong problema. Ang Diyos ay laging nauna ng isang hakbang o maraming hakbang. Sa pamagitan ng buhay at kamatayan ni Jesus, ay nagampanan yung matagal na nakatagong panukala, talatang 11. Yung matagal na nakatagong panukalang yun ay yun yung mystery. Sa pamagitan ng kapahayagan, nalaman ni Pablo ang hiwaga at ang nakakagulat na katotohanan na ang mga hintil ay magiging lubos na kasosyo rito, talatang 3 at 6. Yun ang hiwaga. Kasama sa panukala ng Diyos sa kaligtasan, walang nakakaalam, kaya hiwaga. Noong pinasimulan na ang oras na ang anak ng Diyos ay paririto
magkakatawang tao. Bahagi na naman yan ng hiwaga. Paano ba mangyayari yun? Ngunit, ang dahilan ng kanyang pagparito sa katawan ng tao na upang mamatay para sa tao, sa kanyang kasalanan ng tao, ay hiwaga pa rin at hindi yan naintindihan ng mga Hudyo. Kaya nga tinanggihan siya. Bakit? Ano ba yung panukalang yun? Yung hiwagang yun? Ang mga hiwagang nabanggit ko ay patungkol sa panukala ng Diyos na pag-isahin ang lahat ng tao. Yun ang hiwaga. Pinakita niya ito nang pinag-isa niya ang mga Hintil at ng Hudyo sa isang iglesia. Kaya nga, sabi rito, sa pamagitan ng kapahayagahan, nalaman ni Pablo ang hiwaga. At ang nakakagulat na katotohanan na ang mga Hintil ay magiging lubos na kasosyo rito. Nakikilahok si Pablo sa pagpapakalat nitong mabuting balita bilang isang mangaral sa mga Hintil na ang hindi malirip na kayamanan ni Kristo. Talatang 8. Kaya nga, tinawag si Pablo na apostol sa mga Hintil. Nang ipinakita sa kanya at tinawag siya para sa gawain ng pagdadala ng Ebanghelyo sa mga Hintil, ay lubos niyang tinanggap ito. Nakita niya, naunawaan niya yung hiwaga. Na kinakailangan ang mga Hintil ay madala sa panan ng krus at maging bahagi sa katawan ni Kristo kasama ng mga Hudyo na kaaway nila. May maraming nadala kay Kristo. Ang iglesia, gaya ng pagkakabuo ng dalawang mga Hudyo at mga Hintil, ay nagpapakita ng iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos sa mga pinuno at mga kapamahalaan sa sangkalangitan. Talatang 10. Inaanunsyo ang pagsapit ng kanilang kamatayan. Ang panukalang pag-isahin ang lahat ng mga bagay kay Kristo ay kasalukuyang nangyayari. At ang kanilang panahon ay maigsi na. Kaya nga, sabi ng Biblia ay nagngangalit, umuungal, na parang leon. Ang pagkaunawang ito ni Pablo tungkol sa iglesia, ang nagtulak sa kanya na idalangin sila. Ang dalangin niya noon ay para rin sa atin ngayon na tayo mapuspos ng kapunuan ng Diyos at lubos na makibahagi sa kamanghamanghang hiwaga ng isang napag-isang iglesia. Ikalawang kaisipan, ang pagkakaisa ng pananampalataya. Efeso 4:1-3. So, nasa ika-4 na kapitulo na tayo. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkakatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan. May pagtitiyaga na nagpaparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Efeso 4:1-3. Hanggang sa lahat ay marating itong pagkakaisa ng pananampalataya. Nagpapasimula at nagtatapos ang Efeso 4 sa panawagan na magmalasakit sa isa't isa bilang mga kaalib ng iglesia. Talatang 1-3 at 32.
Sa pagitan nitong mga imbitasyon ay ang ideya na ang mga kaanib na kinakandili ang pagkakaisa ng iglesia. Naglilista siya ng 7 mga isa. May isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, si Jesucristo yun, isang panampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama, talatang 4 hanggang 6. Tayo'y nabibigkis sa pamagitan nitong mga espiritual na realidad. Tayo, sa totoo, ay pinag-isa. Samantalang ang pagkakaisa ay siyang tiyak na theological tungkol sa Diyos. Ang pagkakaisa ay nangangailangan ng mahirap na paggawa. Laging nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu, talatang 3, sa pamagitan ng isang aktibong bahagi ng katawan ni Kristo, talatang 7 hanggang 16. Bawat kaanib ay isang napagkaloobang bahagi ng katawan at dapat mag-ambag sa kalusugan nito, talatang 7 at 16. Lahat ay makikinabang sa gawain ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro, talatang 11 at 12. Mayroon din silang nakapagpapaisang katungkulan, itong mga binanggit, mga apostol, propeta. Meron silang nakapagpapaisang katungkulan. Tinutulungan tayong lumagong magkakasama kay Kristo na siyang ulo ng katawan, talatang 11 at 12. Kasabay nito, hindi na tayo dapat maging mga bata na nadadala ng bawat hangin ng doktrina sa pamagitan ng panlilinlang ng tao. Samantalang tumikilos si Pablo tungo sa kanyang pangwakas na pila, na maging mabait tayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, talatang 22, hinihiling niya sa mga manampalataya na iwasan ang dati nilang katigasan ng puso, talatang 17 hanggang 24, at iwasan ang galit at magaspang na pananalita. Ipinapalit sa halip ang lengguwahe na nakapagpapatibay at nagpapabatid ng biyaya, talatang 25-31. Ikatlong pagkahati, kapitulo 5 at 6. Ang unang kaisipan ay tagatanggap at tagabigay ng biyaya. Nakita natin na umiiral dito ang prinsipyo na anumang tinatanggap mula sa Diyos ay hindi dapat sarilinin, kundi ibahagi sa iba. Ang ating talata ay talatang 2 ng kapitulo 5. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ang sabi sa ating ilustrasyon, mamuhay ng isang buhay ng pag-ibig. Maging tagatulad ng Diyos, talatang 1. Ihambing itong ginagaya ang pag-ibig ng Diyos na estilo ng pamumuhay sa paganong paraan, talatang 3 at 4.
Ano ba yung paganong paraan? Ang paggamit sa kapwa para sa sariling kapakanan at pagkatapos ay pinagmamalaki ito. Yan ang style ng mga pagano, ng gagamit ng tao. Yan ang paganong paraan ng pakitungo. Sa halip ay tiyatawagan tayong lumakad gaya ng mga anak ng liwanag. Ginagaya ang pag-ibig ng Ama. Samantalahin ang panahon sa pamagitan ng paghandog ng pasalamat sa Diyos para sa kanyang pag-ibig. Talatang 15 hanggang 21. Ang sariling pagsakripisyong pag-ibig ni Kristo para sa Iglesia ay magiging ang modelo para sa Kristiyanong mister, talatang 25 hanggang 33. Samantalang ang katapatan ng Iglesia kay Kristo ay magiging modelo para sa Kristiyanong mga misis, talatang 22 at 24 hanggang 24. Sa halip na ginagamit ang kaloob ng sexualidad ng tao para sa makasariling paraan, ang Kristiyanong mag-asawa ay pahalagaan ng isa't isa, magiging isang laman sila. Magiging mga tagatulad ng Diyos bilang mga minamahal na anak. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay tinatawagan ngayon na sa kabuhayan ang iyong masidhing paghikayat na iyong mga relasyon sa iba. Live out that exhortation. Ano yung that exhortation? Be imitators of God. Kalawang isipan. Nagsasagawa ng kapayapaang army ng Diyos. Ito yung leksyon natin ng nakaraang linggo. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Talatang 11 ng Kapitulo 6. Ang panawagang mag-armas. Maaaring mapagkamalan bilang isang panawagan upang mag-armas militar o upang maging palaban sa ating relasyon sa iba. Ang pagkakaisa, nakapagpapatibay na pananalita at pagkamahabagin ay naidiriin ito ay mula pa sa Kapitulo 4, 25 hanggang Kapitulo 5:2. Ang mabubuting balita ng Diyos ay inilarawan bilang ang ebanghelyo ng kapayapaan, talatang 15. Sa pamagitan nitong malinaw na metaporang militar, pansinin nyo, metapora ito, hindi literal. Ang iglesia ay hindi nakikipagdigma sa tradisyonal na kaisipan. Sa halip, ang iglesia ay magsasagawa ng kapayapaan sa espiritual na labanan kontra sa masama. Kaya nga, ang title ng nakaraang leksyon ay Waging Peace, hindi Waging War. Nagtutustos ng pinakamagaling na armas. Ang iglesia ay hindi hinaharap ang tao lamang nakaaway, kundi sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, talatang 12, na pinangungunahan ng isang tusong general, ang demonyo, talatang 11. Ang labanan ay espiritual. Mga masamang espiritu ang kalaban, kaya dapat na espiritual na kagamitan ang panlaban. Kaya nga, nalaman natin noong nakaraang leksyon na ang baluti ng Diyos ay mga espiritual na bagay. Ang Diyos ay kasama natin sa labanan, talatang 10. Ang nagtustos ng baluti ng Diyos, talatang 11.
Inilalagay niya para sa ating gamit ang katotohanan, katwiran, kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan, at ang Espiritu. Talatang 3 hanggang 17. Kitang-kita na lahat ng may pawang espiritual. Kailangan natin ng banal na Espiritu sa ating buhay kung gayon. Huling salita. Sa Efeso, nilalarawan ni Pablo ang iglesia bilang katawan ni Kristo. Nakita natin yan sa unang kapitulo talatang 22 at 23, kapitulo 4, 11 hanggang 16. Bilang templo ng Diyos, ikalawang kapitulo talatang 19 hanggang 22. At bilang mga nobya o misis ni Kristo, nasa kapitulo 5 naman yan, talatang 21 hanggang 23. Sa Efeso 6, 10 hanggang 20, nilarawan ni Pablo ang iglesia bilang army ng Diyos at nag-aalok ng ibang masiglang panawagan na mag-armas. Dito, kita natin na ang ginawa natin sa pag-aaral ngayong linggong ito ay tignan ang kabuuan ng liham ni Pablo sa Efeso. Inisa-isa natin ang mga kapitulo at tignan ang kabuuan mensahe nito. Kasama ang Diyos na nauna sa atin at nasusuotan ng baluting kanyang ibinigay. Hindi tayo mabibigo. Tiyak ang tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit na itinuturing ang Efeso, bagamat isang maiksing liham, na pinakamahalaga sa mga naisulat ni Pablo. Higit na maunawaan natin ang kanyang liham kapag ang aklat na ito ay ating masusing na pag-aralan at isinakabuhay. Yan ang aking dalangin na sa katapusan ng ating leksyon ay marami tayong natutunan, ngunit hindi lamang sa pagiging natuto. Kung hindi isa sa kabuhayan ang mga bagay na ito bilang paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas. Ang dalangin ko para sa iyo. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may panampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Efeso 6:26. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating sa kaalaman ng marami pa. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. Napag-alaman ko na ang dami ng like ay panukat ng Google kung ang video ay nagugustuhan ng mga nanonood. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking website, clarodicentewibly@wibly.com. Naroon din ang marami pang mga leksyon sa nakaraang higit na 10 taon. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.